Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cinnamon square. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 1 tablespoon, salt 10 grams, sugar 75 grams, butter 60 grams, fresh milk 300 grams, at vinegar na 1 tablespoon. Kakailanganin din pala natin ng sugar na 100 grams, cinnamon powder na 2 teaspoon at peanut na 40 grams. Ilagay na natin ang bread flour at yeast at asukal. Sa ating mixer ay ilagay na natin ang fresh milk, asin. Haluin natin ito para matunaw na ang asin. Ilagay na natin ang butter at ang ating bread flour kanina. Atin ang buksan ang ating mixer at hayaan natin itong mag-mix hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients nating inilagay dito. Kapag nagsama-sama na po sila ay atin na pong tanggalin sa ating mixer dahil hindi po siya kaya ng ating mixer. Kaya po kailangan po talaga itong i-roller. Sa pagpapadaan naman po ng roller ay just take your time lamang po, slowly but surely. Kailangan po kasi talaga natin itong pakinisin ng maayos para ma-sure din po na wala pong mga buo-buo at higit sa lahat ay sama-sama na po talaga or iisang dough na po talaga ang ating cinnamon. Ngayon naman po ay continuous naman po natin. Siguro po mga 1 to 2 minutes lamang po ang ating pagpapasada dito. Ayan, eto na po ang consistency na ating hinahanap. Kaya naman po atin na pong ihinto ang ating roller at malalagay na po tayo ng mantika sa ating lamesa. Atin na po siyang ilalagay. Atin lang po siyang ipa-flatten. Mamolde lamang po natin ng pabilog at maglalagay po tayo ng mantika sa ibabaw. Konti lang naman po ang ating ilalagay dito. At atin na po itong ipapahinga ng 30 minutes at atin po siyang lalagyan ng plastic. Ngayon naman, sa ating molde ay maglalagay tayo ng sugar custard syrup. At yung nilagay po namin dito is half cup lamang. At atin na po siyang ikakalat. Bago po namin ito lagyan, naglagay po muna kami ng saktong amount ng mantika para hindi dumikit ang ating tinapay. After 30 minutes ay kuhanin na po natin ng ating plastic at ngayon naman po ay atin na siyang papahabain. Atin lamang po siyang pisil-pisilin para po mas sumaba pa po siya. At syempre, kailangan niya po pala ay dinatin ng konti. Huwag kayo mag-alala dahil tutubo pa naman po ito at gagamit na po tayo ngayon ng ating rolling pin. Pahabain lamang po natin ito at manang manipis. Ngayon naman po ay atin na pong aayusin ang bawat gilid nito. Pag naayos na, maglalagay na po tayo ng mantika. Maglalagay na po tayo ng ating cinnamon. Ito nga po pala ay pinagsamang 100 grams ng brown sugar at cinnamon powder na 2 teaspoon. At atin lang po siyang pakalatin sa loob ng ating dough. Kailangan niya po pala ay meron po ang bawat gilid at mga gitna nito. Pagkatapos nito ay maglalagay na tayo ng ating peanut or mani. Yung dami naman po, kayo na po ang bahala kung gano'n po kadami. Basta ito po ay 40 grams lamang at just take your time lamang po mga ka-bakers. Siyempre, pagkatapos po nito ay atin na po itong iro-rolyo. Rolyo lamang po natin ito ng dahan-dahan at just take your time lamang po. At 12 pieces nga po pala magagawa natin sa ating cinnamon square. Yan. At dahil tapos na po tayo, ay atin lamang po itong ayusin ng dahan-dahan. Pag naayos na ay atin na po itong hahati-hatiin. At yan po, 12 pieces nga po pala ang gagawin nating hati dito. Pero nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kalaki or kung ilan po ang gusto nyo hati na gagawin dito. Dahil total naman po ay nakadepende din naman po yan sa ating costing or kung magkano po natin ito ay ibibenta. Maglalagay na po tayo ngayon ng cinnamon sa ating molde at gawin lamang po natin ito ng dahan-dahan, meron pong sa gilid at huwag din po natin kalimutan sa gitna. Pwede naman po generous amount pero nasa inyo na rin naman po yan kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Ngayon naman ay maglalagay na rin po tayo ng ating mani dito at pwede po natin kontian lamang po ang ating mani at ang next step naman ay atin na pong ilalagay ang ating cinnamon bread. Yan. Just take your time lamang po at siguraduhin lang po natin na meron pong agwat ang bawat mga tinapay dahil ito po ay tumutubo.
The last but not the least ay atin na po itong pipisil-pisilin. Pisilin lamang po natin ito ng maigi, pero wag naman po yung sobrang magpo-flat na po ang ating tinapay. At pagkatapos po atin itong pisilin ay atin na po itong ipapahinga. Mga 20 to 25 lamang po. At lagyan pa rin po natin ito ng plastic para po hindi siya mamalat. After 25 minutes ay atin na pong tanggalin ng plastic at ito na po ang kanyang itsura na napakaganda naman talaga mga ka-bakers. Ready na po ito para mailagay na sa ating oven. Maglagay po muna tayo ng kaunting cinnamon sa ating bread. Kaunti lamang po mga ka-bakers at konti lang din po na mani. Ito po ang magiging likod ng ating tinapay at mas maganda po na meron po ito kahit kaunti lamang. Maglalagay na tayo ng plancha at atin na po siyang ilalagay sa oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 200 at ang baking time ay 30 to 35 minutes. After 30 minutes ay luto na po ang ating cinnamon square. Yan na po ang kanyang itsura na napakalaki at napaka-fluffy, napakalambot po talaga nito. Atin na po itong hanguin at atin na po itong ibaliktad. Yan na po ang kanyang harap, mga ka-bakers. Ayan, napaka-perfect naman talaga. At higit sa lahat ay sobrang ganda po talaga ng kanyang itsura. Atin po muna itong ipapahinga bago po natin ito balutin. Or pwede rin naman pong ibenta nyo na po ito agad kung gusto nyo po ng mainit na tinapay or mainit na cinnamon bread. Ayan, sobrang ganda po talaga at talaga namang nakakatakam siya mga ka-bakers. Swak na swak po talaga itong ipang negosyo. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo? Gawin nyo na din po ha. Atin na nga po itong hatiin. Yan na po ang kanyang itsura na sobrang fluffy naman talaga. At hindi ko naman po sabihin sa inyo dahil madami-dami din naman talaga ang aking nakain dito. Anyways nga po mga ka-bakers, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Kawikaan 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Isa na naman itong reminder na dapat lang tayong manalig sa Kanya at we should walk by faith and not by sight. Kung ano man ang nangyayari sa ating buhay ngayon, palagi nating alalahanin na kasama natin ang Panginoon at binamold niya tayo para sa ating ikabubuti. Para na rin sa glory ng kingdom ng ating Diyos. Kaya naman mga ka-bakers, please take care. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam, ingat, at higit sa lahat ay God bless. Sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng ating hinanaing.